Matatandaan natin mga kababayan, ito pong nakalipas, diyan po sa may Las Piñas, ano, ito pong mga DDS po ay nag-away-away. Hindi ko malaman, parang ano yata, ang pinag-awayan pondo o kaya pera, ano. At ngayon, ito naman pong mga DDS leader ay parang ngayon nag-aagawan na rin po. Nag-aaway-away na rin po dahil po sa posisyon. At hindi po natin alam kung ito pong pahayag ng isang DDS ay isa pong good news sa mga DDS, ano, o kaya ito po ay isang bad news. Isang DDS leader po kasi, ito pong si Grego Belhica yata 'yon. May pahayag naman po. At ito ay masasabi po natin na mukhang salungat. Doon sa gusto po ng mga ibang DDS, ano. Dahil ito po ay salungat doon sa pahayag po ng mga DDS noon po doon sa, kung matatandaan natin, ito pong launching ng RAID sa coalition ni Baste Duterte. Na ang sinabi po nila doon, pagka na-convict daw po itong si Sara Duterte, handa daw po itong si Baste na magiging pambato nila sa halalan sa 2028. Ano po? Handa daw si Baste para magpresidente. At ngayon dito po sa pahayag naman nitong si Bellica, mukhang salungat nga po. Salungat nga po doon sa pahayag po ng pamunuan ng DDS. Bakit tila itong si Bellica, allergy ba? O kaya ayaw niya talaga kay Baste? O kaya baka naman wala siyang tiwala dito? Oo, nagtatanong lamang po. At dahil nga dito ay ang tuloy, nagkakagulo-gulo na. Nalilito na ang mga bobotanting DDS. At ito po babasahin ko po sa inyo itong pahayag po ng DDS na si Greco Belhica. Ito daw ang kanilang backup. Backup plan po yata ito. Ewan ko lang kung ito ay coordinated po doon sa sa Race Coalition, ano. Ito po ay post ng usapang Kongreso. Babasahin po natin. Ano po? Ito. Ayan. So, former PACC Commissioner Greco Belhica floated 3 possible names for 2028 presidential race if Vice President Sara Duterte is impeached. At ayon po kay Grego Bellica, if BBM succeeds to impeach VP Sara, Senator Robin Padilla, Bongo, or Alan Peter Cayetano may become the next president. Bellica wrote in a social media post. Ayan po, ha? Ano nangyayari dito sa mga DDS? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, mukhang mali po. Mali po dito si Bellica doon sa kanyang pahayag. Tanong natin sa kanya, sino po ba ang nagpapa-impeach? Or sino ba ang nagpa-impeach? Actually, na-impeach na po itong si Sara Duterte. Na-impeach na po siya doon po sa Kamara or sa Kongreso. Ano po? Kaya ang tanong natin, sigurado ka ba? Mr. Bellica, sigurado po ba kayo na yan po ay utos ni PBBM? Yan ang napakalaking tanong yan ba ay kayang patunayan nitong si Bellica na utos yan ni PBBM na ipa-impeach? Actually, gaya ng sabi ko nga, na-impeach na po si Sara Duterte. At kasalukuyan po ngayon na ginagawa po yung trial doon po naman sa Senado. At pagka sa Senado naman, ang usapan po doon ay conviction na. Ano po? Grabe na talaga itong mga DDS. Grabe na. Basta may tama. Basta may tama sa kanila o kaya may apekto o kaya apektado sila sa mga nangyayari ngayon, basta mga kakampi nila ang naapektuhan. Laging si PBBM ang may pakana para sa kanila. Matindi. Tingnan po ninyo. Si Jinggoy Estrada, si Mike Defensor, si sino pa? Si Marcoleta. Ayun. Ayon kay Peter Cayetano at saka kay Manang Aimee, panggigibit daw itong ginawa sa kanila. Pamumulitika daw. Malacanang daw ang namumulitika at nanggigipit sa kanila. Kaya po ipinakulong itong sina Defensor, si Mike Defensor, si Marcoleta at saka itong sino pa? Si Jinggoy. At ang sabi nga niya, ay nako, inuubos na kami. Matindi. Ngayon naman, dito po sa impeachment po laban po kay Sara Duterte,
pinapalabas naman nitong si Grego Bilica na si PBBM naman ang nasa likod nito. Malas talaga itong si PBBM. Oo, malas. Nagkaroon ba naman ngayon ng isang klase ng oposisyon na iisa lang ang timon, iisa lang ang nagtitimon, Duterte lang, ano? At ang layunin ay durugin si PBBM sa anumang paraan. Sabagay, mga kababayan, matatandaan po natin, noon pong sinabi po nito ni Sara Duterte, noon parang naalala ko kasi, ang sabi po nitong si Sara Duterte, sisirain ko kayo. Oo, sisirain ko kayong lahat sa anumang paraan. Sa anumang paraan, ha? Tandaan po ninyo yan, sa anumang paraan. At ang sabi pa niya, wala akong pakialam. Yan eh, oo. Parang ganyan ang pagkabanggit niya eh. Pag sinabing sisirain ko kayo sa anumang paraan, kahit fake news yan, kahit hindi totoo yan, basta makapanira lang. At sa palagay ko mga kababayan, nangyayari na nga po yan. Laganap na po ang fake news. Oo, itong si Sara Duterte, sinabihan pa nga itong kung hindi ako nagkakamali, si Yusek Claire Castro yata ang nagsabi na itong si Sara Duterte ang pinanggagalingan o kaya source of fake news. Hindi fake news queen na itong si Sara Duterte. Matindi. Parang ito lang para sa akin parang kulang sa kaalaman o kaya ay hindi updated sa balita itong si Belhica. Kaya hindi niya alam paano pa nag-umpisa at bakit ma-impeach or bakit na-impeach si Sara Duterte. Oo, na-impeach po doon po sa Kongreso. At gaya ng sabi ko, kasalukuyan po ngayon dinidinig doon po sa Senado ang kanyang impeachment trial. Ngayon naman mga kababayan, balikan natin ang kanyang sinabi na kung magtatagumpay daw si PBBM na maipa-impeach. Yan ang sinabi niya, maipa-impeach si Sara Duterte, si Robin Padilla, o kaya sino pa yung isa, si Bongo, at maaari din itong si Alan Peter Cayetano daw ang susunod na magiging presidente. Grabe, matindi kayo ha. Talagang hanggang ngayon talagang antaas pa rin ng kumpiyansa po ninyo na makukuha po ninyo yung pangpanguluhan sa next election sa 2028. Pero palagay ko mga kababayan, hindi pa naman nabubuwang ang mga Pinoy. Yes. Oo, hindi pa naman nabubuwang ang mga Pilipino, Mr. Belhica. Sobra ka Oo, parang ewan ko lang, parang atat na atat din ito na makakuha ng pwesto sa gobyerno Di ba? So kung itong si Belhica ay parang ini-endorse niya itong si Padilla, itong si Bongo at saka si Peter Alan Cayetano, papaano na po itong si Basti Duterte? Tinabla ni Belhica si Baste. Grabe. Sige, DDS kontra DDS na. Mga kababayan. Alam niyo mga kababayan, para sa akin lang ito. Oo. Itong ipinapakita po ng mga DDS, itong mga leader ng mga DDS na yan, baka nga siguro nakikita o kaya ay nararamdaman na nila. Oo, na talagang mako-convict si Sara Duterte doon sa Senado. Kaya may mga kanya-kanya na silang plano Oo, kanya-kanya ng plano. Oo, magkakaiba ang mga ini-endorso nilang tawag dito. Oo, pambato nila sa pangpanguluan sa 2028. Hindi naman natin inaano itong si Robin Paano kung si Robin ang maging presidente kaya? Sige nga. Anong masasabi po ninyo mga kababayan? Kung si Robin ang magiging presidente natin, ano kaya mangyayari sa bansang Pilipinas? Ako, wala na akong sasabihin dyan. Kasi sigurado akong wala namang kakayanan. Oo, alam naman po ng lahat Wala pong kakayanan itong si Padilla para ito ay magpresidente. Di ba? Nakikita naman ng marami. Nakita naman po natin kung sino po si Padilla sa Senado. Wala At dyan po sa tatlong binanggit po ni Grego Belhica, zero. Zero ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Mga DDS lang siguro ang maaaring boboto sa mga yan. Yes, siguradong boboto mga DDS dyan kasi alam niyo naman mga DDS. Kahit mali, sige, banat, basta kakampi. At kahit idagdag mo pa yan si Baste, alayan. Kaya mga kababayan, at kung mangyari man na makonvict po itong si Sara dyan po sa Senado, palagay ko katapusan na. Katapusan na po ng pamamayagpag nitong mga Duterte.
Oo, pati kampo ng Duterte sigurado sunog na sunog yan pagkatapos. Oo, kahit pa nga itong si Sara kung tutusin po natin mga kababayan, marami na pong beses na nakita po natin, nasaksihan po natin, paano po magsalita, paano po sumagot ng mga tanong itong si Sara Duterte. Oo, marami na po ang nagsasabi na malayo sa pagiging kwalipikado para maging Pangulo itong si Sara Duterte. Kaya kung mismong itong si Sara bagsak, papaano naman itong tatlo? Oo, si Padilla, si Bongo, si Alan Peter Cayetano, tapos itong gaya ng sabi ko, idagdag mo si Baste. Wala. Oo, tapos itong si Alan Peter Cayetano ay nahaharap din sa matinding problema, mga kababayan. At pag nagkataon, nako, kulungan din ang bagsak nito. Plunder, oo. At hindi po yan tatantanan ni Senator Ping Lacson. Maniwala kayo. Kaya sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito mga kababayan, grabe po ang pinagdadaanan ngayon nitong kampo ng mga Duterte. Pero para sa akin, hindi naman yan kagagawan ni PBBM. Oo, hindi po kagagawan ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sila nahaharap sa kaliwat kanang mga problema. Dahil sa kanila po nanggaling ang kanilang ikagagaling at sa kanila rin po nagmula ang kanilang ikasasama. So ayan lamang po. Maraming salamat po sa muling panunod. Kita-kits sa susunod nating video.